Magandang araw sa lahat mga kabasketball, at kung bago ka nga lang pala sa channel na to ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Matapos ang laban kontra rito sa Qatar, ngayon naman ay makakalaban naman ng Gilas itong national team ng Lebanon. So ito nga ay Sabado, no? Alas 11 nga ng gabi, oras dito sa Pilipinas. So dahil nga sa mga laban na to ay parang ito na nga yung warm up nila, no? Syempre kasi nga ito ay paghahanda na rin, no? Kontra nga rito si Chinese Taipei dito nga sa February 20. Although kaya naman ang Gilas itong Chinese Taipei, no? Pero pagdating dito sa New Zealand, medyo 50-50 sila rito. Kasi nga syempre gigil nga makabawi itong New Zealand dito nga sa Gilas matapos nga silang matalo. Tapos yung mga player nga nila na hindi naglaro noon, no? At ngayon nga ay maglalaro na. Para nga lang makabawi dito sa Gilas. Tapos home court pa ng New Zealand ito gaganapin. So merong pressure dito, no? Both of side. Wala pa tayong kay Soto, no? Dahil nga na-injury nga ito. So dito naman sa makakalaban ng Gilas na Lebanon, pagdating nga sa kanilang starting five, no? Una na nga rito ang power forward na si Omari Spellman. Ito nga ay 6'9" power forward, no? At pwede rin nasa center. So pamilya na rin siya dahil naglaro nga ito sa KBL. At naging ka-teammate na rin ito ni Renz Abando. Dati na itong na-drop dito sa NBA. Noong year 2018, no? Siya nga yung first round pick nitong kupunan ng Atlanta Hawks. Matindi rin sa ilalim to, no? At medyo may pagka-athletic din. Isa ito sa magpapahirap sa kanila, no? Pagdating sa ilalim. At ikalawa itong si Jad Khalil. Siya ay 6'1" shooting guard, no? May pagkamaliksik kumilos. At may magandang outside shooting, no? Pagdating naman sa matchup, pwede makabantayan to CJ Perez or Chris Newsom, no? Alin man dyan. Mahusay naman kasi mang lockdown itong dalawa na to. At ikatlo sa kanilang starting five, ito ang si Sergio Eldarwich. Siya ay 6'4". Pwede siyang forward at point guard. Mahusay nga ito, no? Lalo pagdating sa ilalim. At bukod doon ay may pagka-athletic din. So marami naman tayong pwedeng ipang matchup dyan, no? Pagdating sa forward position. At ikaapat itong si Muhammad Haidar. Siya ay 6'9" power forward, no? Lumalaro rin to as a center. Ito yung kanilang magiging pangdiinan, no? Pagdating sa ilalim. So veteranong manlalaro na nga ito, no? Ng Lebanon. So dahil nga wala tayong kay Soto ngayon sa Gilas, nandito naman ito si AJ Edu, Junmar Pardo at Japet Aguilar na pwede nating ipang matchup dito. At panglima itong si Hike. Siya ay 6'8" power forward, no? Dominante nga ito pagdating sa ilalim. At may pagka-physical nga ito, no? Kung maglaro. So isama na rin natin dito, no? Itong si Wael Arakji. So may bali-balita kasi na hindi nga ito maglalaro. Pero ito kasi ang key player, no? Dito sa Lebanon. So hindi natin sure, no? Kung eme-eme lang ba na hindi nga lalaro ito. So pamilyar na nga itong si Wael Arakji sa atin. At alam naman natin kung anong kayang gawin ito. Siya ay 6'4" point guard, no? At kung sakasakaling ito nga ilalaro, no? Dagdag pahirap nga ito para sa Gilas. Ito nga ay may magandang outside shooting, no? Pagdating sa labas. At mahusay din pumasok sa ilalim. Dito kaya sa Lebanon ay mananalo kaya itong Gilas? Ano ba sa inyong palagay? Mag-comment lang ng iyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan.